Ipinagkanulo ako ng aking kasintahan sa isang itim na laboratorio. Ang may-ari ay ang aking kapatid na babae na pinaghirapan kong takasan. Umiiyak na sinabi ng aking kasintahan. Paumanhin, kailangan kitang ipagpalit sa buhay ng aking kapatid. Malamig na umisi ang kapatid ko. Tapos ka na ba? Mahal kong kapatid, gusto ko na lang mamatay. Ngunit nagpanik ang kapatid ko. Sabi ng kasintahan ko, may sorpresa siya sa akin para ipagdiwang ang aming pagiging engaged. Tinakpan niya ang aking mga mata at isinakay ako sa isang pribadong eroplano. Romantikong kapaligiran. Ang amoy ng tiyampag at ang matamis nitong kasinungalingan ay nagpalubog sa akin sa isang masayang panaginip na binuo niya. Nang magising ako kinabukasan, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa isang malamig na kama. Puti ang mga pader sa paligid. Ang amoy ng disinfectant ay kumakalat sa hangin. Hindi ito mukhang ospital, mukhang isang laboratorio. Yumuko ako. May tumunog na metal na kadena. Gising ka na. Ang mga mata ni Suyu ay pula at namamaga na parang dalawang walnut. Yui, nasaan ako? Bakit ako nakatali? Nagpumiglas akong bumangon, ngunit nalaman kong masyado akong mahina para iangat ang aking braso. Pumatak ang mga luha ni Suyu sa likod ng aking kamay. Paumanhin, wala akong ibang pagpipilian. Napahikbi siya, kailangan kitang ipagpalit sa buhay ng aking kapatid. Blanko ang aking isipan. Ipagpalit sa buhay. Anong sinasabi mo? Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang aking kapatid ay may napakabihirang sakit sa dugo. Tanging ang mga proyekto ng medical na eksperimento dito ang makakaligtas sa kanya. Hinihingi ka ng pinuno ng proyekto. Medical na eksperimento. Nakaramdam ako ng masamang pangitain. Sino ang pinuno? Bakit niya ako gusto? Mariing kinagat ni Suyu ang kanyang labi, hindi ako kayang tignan. Sa sandaling ito, ang otomatikong pinto ng silid ay tahimik na bumukas. Ang bawat hakbang ng takong ay tila tumatapak sa tibok ng aking puso. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng puting lab gown na may malamig na aura. Nakasuot siya ng salaming may gintong rim. Ang mga mata sa likod ng lens ay pamilyar sa akin. Nang makita ko ang kanyang mukha, nanlamig ang buo kong katawan. Ang mukhang ito ay mas matanda na at may mas maraming charm pagkatapos ng higit sa 10 taon. Ling Shuang, aking kapatid, 5 taon na ang nakalipas. Opisyal siyang idineklara na patay sa isang pagsabog sa laboratorio. Wala ni isang buong buto ang natagpuan. Matagal na tayong hindi nagkikita, aking kapatid. Hinubad ni Ling Shuang ang kanyang salamin. Sumilay ang isang ngiti sa sulok ng kanyang labi. Walang bakas ng kagalakan sa pagtatagpo sa ngiti. Tanging ang pananabik at pag-aari ng isang biktima na nabawi. Ate, nanginginig ang buo kong katawan, nagdadaldalan ang aking mga ngipin. Hindi ba't patay ka na? Tumawa siya ng mahina. Lumapit siya sa akin, dumampi ang malamig niyang mga daliri sa aking mukha. Paano ako magagawang mamatay? Kung mamatay ako, sino ang magpoprotekta sa iyo? Ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. Huminto ang kanyang mga daliri sa aking kamay. Ako ay isang pianista. Ang mga kamay na ito ang lahat sa akin. Kasangkapan ko rin ito para mabuhay matapos akong makatakas sa kanya. 5 taon na ang nakalipas. Bunso, ang boses ni Ling Shuang ay malumanay, ngunit may nakapangingilabot na lamig. Nilamon ako ng takot. Hirap na hirap akong makatakas sa kanyang nakakasakal na kontrol. Akala ko nakamit ko na ang bagong buhay sa loob ng 5 taon, nagkaroon ng pag-ibig at karera, ngunit hindi ko akalain. Ang girlfriend ko mismo ang nagbalik sa akin sa kulungan. Hindi mo ba sinabing mahal mo ako, Ali? Tulungan mo ako kahit na para sa ating 2 taong relasyon. Lumuluhang nagmakaawa si Suyu sa tabi ng kama. Tinitigan ko siya at nakaramdam ako ng labis na pagiging katawa-tawa. Suyu, ang sinasabi mong pag-ibig ay ang dayain ako para ikulong ako dito. Namutla ang mukha ni Suyu. Sa galit, anong alam mo? Malapit nang mamatay ang kapatid ko. Wala akong magawa. Inalagaan kita sa loob ng 2 taon. Ngayon na ang oras para suklian mo ako. Suklian? Nagalit ako at napatawa. Mabilis na tumataas at bumababa ang dibdib ko. Lahat ng pinaghirapan kong pera ay ibinigay ko sa'yo. Ibinili kita ng bahay at kotse. Ano pa ang gusto mong suklian ko sa'yo? Sumimangot ang mukha ni Ling Shuang. Tinitigan niya si Suyu mula sa itaas na para bang tumitingin sa isang langgam. Sabi mo, inalagaan mo siya sa loob ng 2 taon? Natigilan si Suyu sa kanyang aura. Nauutal na sinabi. Ling, Pangulo, inalagaan ko siya. Tumahimik ka. Dahan-dahang itinaas ni Ling Shuang ang kanyang kamay. Kinakabahang umikli ang leeg ni Suyu, ngunit ang kamay ni Ling Shuang hindi dumampi sa kanyang mukha, sa halip ay marahang hinaplos ang aking buhok. Ang aking kapatid mula pagkabata hanggang sa paglaki. Kahit isang hibla ng buhok ay napakahalaga. Ang ginagamit, ang isinusuot. Lahat ng ito ay mga world class. Gumagamit ka ng mga basura na nabibili sa merkado. 2 taon na kitang pinakakain, tapos ngayon nagyayabang ka pa na alagaan kita. Naging mapuot ang tono ni Ling Shuang. Karapat-dapat ka ba? Si Suyu ay labis na natakot at nanghina sa sahig. Mas matindi ang takot ko.
Noon, isang hardinero sa bahay ang nagpuputol ng mga rosas. Hindi niya naalis ng maayos ang mga tinik. Hindi sinasadya na hiwa ng tinik ang daliri ko. Pinapaluhod ni ate ang hardinero sa mga rosas at pinapitas gamit ang ngipin ang lahat ng tinik ng rosas isa-isa. Puno ng dugo ang bibig ng hardinero buong gabi. Kabilang na ang kumpanya mo, ako ang pinakamalaking shareholder sa likod nito. Biglang lumalim ang puso ko. Hinayaan kitang makatakas sa loob ng 5 taon, hinayaan kitang maglaro sa labas sa loob ng 5 taon. Oras na para umuwi. Tumayo lang si Ling Shuang na parang kalmado bago ang bagyo. Suyue, mahusay ang ginawa mo. Sabi niya kay Suyu na nasa lupa, ayusin ko ang operasyon ng kapatid mo. Maaari ka nang umalis. Si Suyu ay nakahina ng maluwag at gumapang palabas ng silid. Nagtanong ako ng may pag-aalinlangan. Ate, bakit hindi mo ako hinanap gayong hindi ka naman pala patay? Tumawa ng malamig si Ling Shuang. Hanapin ka, para tumakas ka ulit sa akin. Ali, binigyan kita ng kalayaan. Hindi mo lang alam kung paano pahalagahan. Masyadong mapanganib ang mundo sa labas. Tignan mo, isang basta-bastang babae lang. Kaya ka nang paikutin. Lumapit siya sa isang sulok ng silid. Tahimik na nakatayo roon ang isang purong puting piano. Halika, tumugtog ka para sa akin. Utos niya, tugtugin mo ang piyesa na pinakagusto kong marinig na tinutugtog mo. Kinagat ko ang aking mga ngipin at mariing umiling. Ang piyesa na yon ay bangungot ng aking pagkabata. Sa tuwing may kaunting mali akong tinutugtog, paulit-ulit na hinahampas ni ate ng singsing ang aking palad. Hanggang sa mamaga ito. Sabi niya, ang pagiging perpekto lang ang nararapat sa mga kamay ko. Nang makita niya akong lumalaban, bumalot sa bukong katawan. Hindi ko mapigilang manginig. Ang matinding sakit ng paninigas ng kalamnan ay halos ikinawasak ng aking mga ngipin. Tumugtog ka, o hindi? Tanong ni Ling Shuang ng malamig sa matinding sakit. Parang bumalik ako sa ginintuang bulwagan, sa mundo na kaming dalawa lang ang naroon. Tumugtog, halos pabulong kong nasabi. Tumigil ang kuryente. 2 researcher na nakalabgown ang pumasok, kinalas ang mga kadena, at inalalayan ako papunta sa piano. Nanginginig ng husto ang mga kamay ko, halos hindi ko makontrol. Nakaupo si Ling Shuang sa sofa sa harap ko. Parang isang reyna, eleganteng nag-cruise ang mga binti. Huminga ako ng malalim. Ang nanginginig kong mga daliri ay dumapo sa malamig na mga tipa ng piano. Tumugtog ang pamilyar na melodya, masigla, marahas. Pagkatapos ng piyesa, basang-basa ako ng malamig na pawis. Mahusay. Tumango si Ling Shuang ng may kasiyahan. Mukhang hindi mo pa nakakalimutan. Ngunit nagbago ang kanyang ekspresyon, naging matalim ang kanyang tingin. Hindi tama ang iyong emosyon. Ang piyesa na ito ay dapat katatagan, lakas, kadakilaan. Ang tinutugtog mo ay takot at pagkamuhi. Tumayo si Ling Shuang at lumapit sa akin. Ali, galit ka ba sa akin? Nakayuko ako. Hindi ako nangahas na tignan siya. Hinawakan ni Ling Shuang ang baba ko at pinilit akong tumingala. Tumingin ka sa akin. Sagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mahusay. May galit. Ibig sabihin, buhay ka pa rin. Ngumiti siya, isang ngiting malupit at malambing. Mukhang kailangan kitang tulungan na mahanap muli ang tamang emosyon. Kinuha ni Ling Shuang mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na remote control. Mayroon lamang itong isang pulang pindutan. Ito ang controller. Sa susunod na sa tingin ko ay hindi tama ang iyong mga emosyon, pipindutin ko ito hanggang sa matugtog mo. Ang emosyong gusto ko, bulong niya sa aking tainga. Ngayon, umpisahan natin muli. Tinitigan ko ang pulang pindutan sa ilalim ng kanyang mga daliri, nanginginig sa takot. Sa mga sumunod na araw, nabuhay ako sa tunay na impyerno. Tila ginawa ni Ling Shuang ang pagpapahirap sa akin. Bilang kanyang tanging libangan, araw-araw niya akong pinatutugtog ng iba't ibang napakahirap na piyesa ng piano. Mula kay Chopin hanggang Rachmaninoff, mula klasiko hanggang moderno. Iisa lang ang kanyang pamantayan. Ang kanyang tinatawag na tamang emosyon. Hanggat ang aking musika ay nagpapakita ng kahit katiting na kalungkutan, pagtanggi o kawalan ng pag-asa, siya ay walang pag-aatubiling. Pindutin ang pulang buton. Matinding kuryente ang paulit-ulit na tumatagos sa aking katawan. Noong una, sumisigaw pa ako habang pinupunasan niya ng sutlang panyo ang malamig na pawis sa aking noo. Habang malumanay na sinasabi, kung wala ang mga magugulong emosyon, mas dalisay ang musika mo. Tinutulungan ka ni Ate Ali, tinutulungan kang maging pinakadakilang artista. Tinitigan ko ang kanyang magandang mukha. Nakaramdam ako ng matinding takot. Sa kanyang paningin, hindi ako ang kanyang kapatid, kundi isang pinakamamahal niyang likhang sining. Personal niyang kikinisin, aalisin ang lahat ng hindi niya gusto. Hanggang sa maging perpekto akong babae sa kanyang isipan. Sa panahong ito, nakita ko si Suyu minsan. Dinalhan niya ako ng pagkain. Nang makita niya akong mukhang pagod, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Ali, ayos ka lang. Hindi ko siya pinansin. Tahimik akong kumain ng nasa plato. Masarap at mamahalin ang mga pagkain pero wala akong malasahan. Matagumpay ang operasyon ng kapatid ko.
Salamat sa'yo, mahinang sabi ni Suyu. Ibinaba ko ang kutsilyo at tinidor at tumingala. Umalis ka. Bumuka ang bibig ni Suyue, gustong may sabihin, pero tahimik na lang siyang umalis. Simula noong araw na yon, hindi ko na siya nakita muli. Pagkatapos, nalaman ko mula sa isang researcher na nag-examine sa akin, na pagkatapos ng operasyon ng kapatid ni Suyu, talagang bumuti ang kanyang kalagayan. Pero noong araw ng kanyang paglabas sa ospital, itinigil ni Ling Shuang ang pagbibigay ng gamot. Mabilis na bumalik ang sakit ng bata, at mas malala pa kaysa dati. Sa huli, namatay siya sa sobrang sakit. At si Suyu, dahil hindi niya kinaya ang dagok, ay nawala sa katinuan at ipinasok sa therapy area dito. Tinanong ko ang researcher kung ano ang therapy area. Umiwas siya ng tingin. At nag-aalangan na sinabi, ito ay lugar kung saan nagpapahinga ang mga volunteer na hindi matatag ang pag-isip. Pero nabasa ko sa kanyang matatakuting mga mata na hindi ito magandang lugar. Ginamit ni Ling Shuang ang pinakamalupit na paraan para ipaintindi sa akin ang kahihinatnan ng pagtataksil sa kanya. Gusto niyang malaman ko na sa mundong ito, tanging siya lang. At siya lang ang makakapagdesisyon ng aking kapalaran at ng buhay at kamatayan ng lahat ng tao sa paligid ko. Dahil sa takot, pansamantala akong sumuko. Sinimulan kong tumugtog ng piano ayon sa kanyang gusto, nagsusumikap na gayahin ang kaluwalhasyan at pananakop na gusto niya. Gumagaling ako sa pag-arte, hanggang sa minsan, halos maniwala na rin ako na nasisiyahan ako sa pagkakulong. Labis na nasiyahan si Ling Shuang dito. Hindi na niya madalas gamitin ang kuryente, paminsan-minsan ay ginagantimpalaan ako ng kaunting kalayaan. Halimbawa, pinapayagan niya akong magbasa ng libro sa silid o maglakad-lakad sa hardin sa tuktok ng laboratorio kasama siya. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko ang buong tanawin ng isang malaking gusali. Ito ay isang malaking puting gusali na itinayo sa isang isla sa Pasipiko. Tulad ng isang liblib na kuta, napapaligiran ng malawak na karagatan. Maganda, ngunit nangangahulugan din ng hindi malalampasan na distansya. Ang hardin ay puno ng iba't ibang kakaibang bulaklak at halaman, sariwa ang hangin. Mainit ang sikat ng araw. Gusto mo ba dito? Tumayo si Ling Shuang sa tabi ko. Inaayos ang buhok ko na ginulo ng hangin sa dagat. Tumango ako. Ang lahat dito ay inihanda para sa'yo. Ibinuka ni Ling Shuang ang kanyang mga braso, na tila niyayakap ang buong mundo. Dito. Walang dumi at panganib mula sa labas, walang pagkakanulo at panlilinlang, tanging tayo lamang. Ali, maaari tayong magkasama magpakailanman. Tiningnan ko ang panatikong liwanag sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang lamig sa aking puso. Magpakailanman? Hindi. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makasama siya magpakailanman sa magandang libingan na ito. Kailangan kong makatakas. Nagsimula akong tahimik na magmasid at mangalap ng impormasyon. Ang gumagawa ng aking regular na check-up ay isang batang doktor na nagngangalang Chenki. Nakasuot siya ng salaming may itim na frame at palaging tahimik. Ngunit may nakatagong bahid ng simpatya sa kanyang mga mata na hindi nararapat dito. Nagpa siya akong humanap ng paraan sa pamamagitan niya. Isang araw, sa panahon ng regular na pagsusuri, sinadya kong gumamit ng labis na puwersa habang tumutugtog ng piano na nagdulot ng pagbabalik ng lumang pinsala sa aking kanang pulso. Hindi ko matiis ang sakit. Ginamot ni Chenki ang aking sugat. Sprayin lang ng malambot na tissue. Magpahinga ka lang ng ilang araw at magiging maayos ka. Sanay na sanay niyang nilagyan ng gamot at binalot ng benda. Dr. Chen, mahina kong sabi, mahalaga sa akin ang kamay ko. Natigilan si Chenki sa kanyang ginagawa, hindi nagsalita. Kung mapapahamak ang mga kamay na ito, wala na ba akong silbi sa aking kapatid na babae? Tanong ko nang may pag-aalinlangan. Tinaas ni Chenki ang kanyang ulo, isang bakas ng pag-aalala ang lumitaw sa likod ng kanyang salamin. Mabilis niyang sinulyapan ang security camera sa pintuan. Pagkatapos ay pinahina niya ang kanyang boses at sinabi, hindi ka isang kasangkapan. Pagkatapos niyang sabihin yon, iniligpit niya ang kanyang first aid kit at mabilis na umalis. Kahit na isang paungusap lamang iyon. Sapat na, may simpatya siya sa akin. Mula noon, sinimulan kong lapitan si Chenki. Tinalakay ko sa kanya ang mga kaalamang medikal, nagtanong tungkol sa mga paraan ng pagpapagaling ng katawan. Tumutugtog din ako para sa kanya ng mga paborito niyang nakapapawing pagod na musikang klasikal. Nanatili pa ring tahimik si Chenki. Ngunit hindi na tulad ng dati na sadyang iniiwasan ang aking mga mata. Sa puso niya, hindi na ako isang kinokontrol na eksperimento. Naging isang buhay na taong maaaring makausap. Dumating na ang pagkakataon. Isang hating gabi, biglang tumunog ang sistema ng alarma ng base. Walang tigil na kumikislap ang mga pulang ilaw ng babala. Umalinggaw ang nakabibinging alarma sa buong gusali. Pagkatapos tumanggap ng tawag, nagmamadaling sinabi sa akin ni Ling Shuang, manatili ka sa silid. Huwag kang pupunta kahit saan. Umalis siya kasama ang ilang security personnel. Ito na ang hindi dapat palampasin na pagkakataon. Agad kong pinindot ang emergency call button sa tabi ng kama. Hindi nagtagal, dumating si Chenki na may dalang kit ng gamot. Anong nangyari?
Nag-aalala niyang tanong. Sumasakit ang puso ko. Hindi ako makahinga. Tinakpan ko ang dibdib ko, nagpanggap na nahihirapan. Agad na kinuha ni Chenki ang stethoscope para suriin ako. Huwag kang magpanggap, sabi niya pagkatapos makinig ng ilang sandali. Normal ang tibok ng puso mo. Ibinaba ko ang kamay ko. Tiningnan ko siya. Alam mo ba kung anong nangyayari sa labas? Nag-alinlangan si Chenki. Tumango siya. Ang Jin Bank nilusob ng mga hindi kilalang tao. May butas sa sistema ng seguridad. Isama mo ako, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nakiusap ako, Dr. Chen, hindi mo rin naman gustong makulong dito habang buhay. Hindi ba? Tumakas tayo ng magkasama. Mabibigyan kita ng maraming pera. Sobrang dami na hindi mo mauubos kahit kailan. Binawi ni Chenki ang kanyang kamay, namutla ang kanyang mukha. Nababaliw ka na ba? Kapag nalaman ni Ling Xuang, mamamatay tayong pareho. Ano ba ang pagkakaiba natin ngayon sa patay? Araw-araw mong nakikita ang mga voluntaryong ginagawang ginyapig. Hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Nag-aral ka ng medisina para magligtas ng buhay o para tumulong sa isang baliw di. Nalumikha ng mga halimaw. Nanginig ang labi ni Chenki, hindi makapagsalita. Alam kong may malubharing sakit ang kapatid mo, kailangan niya ang mga gamot na ginagawa rito. Pero naisip mo ba na kayang siyang iligtas ni Ling Xuang, kaya rin siyang wasakin anumang oras? Katulad ng kapatid ni Suyu. Ipagkatiwala ang kapalaran sa isang taong katulad niya. Talaga bang kampante ka? Tuluyang winasak ng mga salitang ito si ang panlaban sa isip ni Chenki. Mapait siyang pumikit. Pagkatapos ng ilang sandali, dumilat siya. Sumunod ka sa akin. Ginagamit ni Chenki ang holographic. Sabi ng boses ni Chenki, tatahakin natin ang parang labirint na puting pasilyo na may ilang kapanganib sa daan. Gayunpaman, nang malapit na kami sa daanan sa ilalim ng lupa patungo sa daungan. Isang pamilyar na figura ang humarang sa aming daan. Nakasuot si Suyu ng damit ng pasyente. Gulo-gulo ang buhok, walang ekspresyon ang mga mata, parang manikang walang kaluluwa. Ngunit nang makita niya ako, isang sinag ng liwanag ang biglang sumiklab sa mga walang laman niyang mata. Ali, bulong niya sa pangalan ko. Sabi ko, umalis ka na. Huwag mo siyang pansinin. Hinila ako ni Chenki, sinusubukang lumigid sa kanya. Ali, saan ka pupunta? Biglang sumugod si Suyu na parang baliw, mahigpit na hinawakan ang aking mga binti. Iiwan mo ba ako? Hindi ka maaaring umalis. Kung aalis ka, sino ang sasamahan sa akin? Ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ako. Hindi ako makawala sa sandaling iyon. Bitawan mo ako. Suyue, nagmamadali akong sumigaw. Hindi kita bibitawan. Umiyak siya. Nangako kang pakakasalan mo ako. Sabi mo magpakailaman tayong magkasama. Umaalinggaw ang kanyang sigaw sa maluwang na pasilyo. Tila nakakasakit sa tainga. Dumating ang mabilis na mga yapak. Si Ling Xuang kasama ang isang grupo ng mga security personnel na may mga electric baton ang lumitaw sa pasilyo. Nakita niya ako at si Chenki. Walang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa halip, mayroon siyang isang mapanuksong ekspresyon na parang pusa na naglalaro sa daga. Naglaro ka na ba ng sapat? Aking kapatid, nanlamig ang puso ko agad. Ito ay isang bitad. Mula sa pagpasok sa Jin Bank hanggang sa paglitaw ni Suyue, lahat ng ito ay idinisenyo ni Ling Xuang. Gusto lang niyang makita kung tatakas ako. Sino ang tutulong sa akin na makatakas? Director Ling. Natakot si Chenki kaya namutla ang kanyang mukha. Nanghina ang kanyang mga binti at lumuhod sa lupa. Hindi siya tiningnan ni Ling Xuang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin sa lahat ng oras. Ali, binigo mo na naman ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Binigyan kita ng pinakamahusay na kapaligiran at pinakadalisay na sining. Bakit palagi mong gustong iwan ako? Pumunta sa maruming mundo sa labas. Ito ang pinakamaruming lugar. Sumigaw ako sa kanya na may mapupulang mata. Ginagawa mo akong parang gamit sa eksperimento, binabaliwala mo ang buhay. Isa kang demonyo. Demonyo, huminto si Ling Xuang at tumagilid ang ulo. Tila pinag-iisipan ang salita. Kung magagawa kitang manatili sa aking tabi magpakailanman, hindi ko ikakahiya na maging demonyo. Tiningnan niya si Suyu na nakakapit sa aking binti, at may bahid ng pagkasuklam sa kanyang mga mata. Alisin siya. Lumapit ang dalawang security personnel at marahas na kinuha si Suyu. Mula sa akin. Hindi, Ali, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tumili ng malakas si Suyu at pilit akong inaabot. Pinanood ko siyang hila-hila palayo. Para sa iyo, ibinaling ni Ling Xuang ang tingin kay Chenki na nakaluhod sa lupa. Ang mga nagtataksil sa akin, iisa lang ang kahihinatnan. Pumitik siya ng kanyang mga daliri. Lumapit ang isang researcher na may dalang tray. May isang iniksyon na puno ng berdeng likido sa tray. Ito ang aming pinakabagong neurotoxin, hindi ito agad nakamamatay. Ngunit mararamdaman ng isang tao sa kanilang ulirat ang bawat kalamnan at organo na unti-unting inaatake. Ang sakit ng pagkabulok. Ang tono ni Ling Xuang ay kasing walang emosyon ng paglalarawan ng isang ulam. Ang buong proseso ay tatagal ng humigit kumulang 12 oras.
Nanlaki ang mga mata ni Chen Qi sa takot. May naamoy na nakasusulasok. Naihi siya sa kanyang sarili sa takot. Huwag, Ling, mali ako. Hindi ko na ulitin. Paulit-ulit siyang yumuko, tumutulo ang sipon at luha. Huli na, kinuha ni Ling Xuang ang iniksyon at lumapit kay Chen Qi. Ate, pakiusap, palayain mo siya. Kahit ano nang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Agad akong sumigaw. Mabuting tao si Chen. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Ngunit hindi tumigil si Ling Xuang at agad na itinurok ang berdeng likido sa lig ni Chen Qi. Tumili si Chen Qi at nangingisay ang katawan. Mabilis na nagkasugat-sugat ang balat. Umiwas ako, hindi ko kayang panoorin. Sumikip ang tiyan ko. Dalhin niyo siya sa recovery area. Ipakita sa lahat, ito ang kahihinatnan ng mga traidor. Itinapon ni Ling Xuang ang iniksyon at pinunasan ang kanyang mga kamay gamit ang wet wipe. Pagkatapos niyang gawin yon, muli niya akong tiningnan. Ikaw naman na yon, mahal kong kapatid. Ang kanyang tingin ay bumagsak sa aking kanang kamay na nakabalot sa benda, sabi mo. Kung pupugsaan ko ang mga kamay mong ito, hindi ba't magiging masunurin ka at mananatili sa akin magpakailanman? Nanginginig ang puso ko at sunod-sunod akong umatras. Ate, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong galawin ang kamay ko. Hindi pwedeng mapugsa ang kamay ko. Ang mga kamay na ito. Ang tanging patunay na ako ay umiiral bilang isang independenteng individual na si Ali. Kung pupugsaan pa ang mga kamay ko, tuluyan na akong magiging laruan ni Ling Xuang, isang manika na humihinga lamang at walang kaluluwa. Hindi pwedeng mapugsa. Si Ling Xuang ay may ngiting malupit. Bigyan mo ako ng isang dahilan. Susundin kita sa hinaharap. Kung ano ang ipatugtog mo, iyon ang tutugtugin ko. Nagmamakaawa ako. Hindi na ako tatakas muli. Ipinapangako ko. Si Ling Xuang ay umismid. Ang iyong panunumpa ay katulad ng pag-ibig ni Suyu. Dahan-dahang dumulas ang malamig na dulo ng daliri. Sa benda sa aking kamay. Ang mga kamay na ito ay masyadong suwail. Lagi ka nitong gustong ilayo sa akin. Upang hawakan ang mga taong at bagay na hindi dapat hawakan. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng nakababaliw na pagkahumaling. Tanging kung pupuksain ko ito, magiging akin ka lamang magpakailanman. Kumuha si Ling Xuang ng isang baril na kumikinang sa lamig mula sa baywang ng isang security personnel. 8. Desperado akong sumigaw. Nakalimutan mo na ba si Papa? Ang pinakamalaking hiling ni Papa noong nabubuhay pa siya ay maging isang dakilang pianista ako. Ang mga kamay na ito. Ang huling alaala na iniwan niya sa akin. Kung pupuksain mo ito, paano mo haharapin? Nang banggitin si Papa, natigilan si Ling Xuang. Sa kanyang mukha ay lumitaw ang panandaliang pagkalito at pighati. Ang aming mga magulang ay mga nangungunang siyentipiko. Dati, dinala nila ako at ang aking kapatid na babae. Sa isang eksperimento, nakaranas kami ng sinadyang paninira ng mga karibal na nagdulot ng malaking pagsabog. Namatay agad ang aming mga magulang. Sa pagsabog na yon, nasugatan ang aking kanang kamay dahil sa mga gumuhong labi. Iniligtas ako ng aking kapatid na babae mula sa apoy. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga resources. Kinuha niya ang pinakamahusay na siruhano sa buong mundo upang mailigtas ang aking mga kamay. Mula ng araw na yon, siya ay naging mapusok at baliw. Sinabi niya na gaganti siya para sa aming mga magulang. Magtatayo siya ng isang ganap na ligtas. Kaharian na para lamang sa aming dalawa. Ikinulong niya ako sa ilalim ng pagkukunwari na ako ay nagpapagaling at pinoprotektahan. Ama, bahagyang pumula ang mga mata ni Ling Xuang. Nakakita ako ng bahagyang pag-asa. Ate, nakalimutan mo na ba kung paano ka nangako kay Papa noon? Sabi mo aalagaan mo ako. Susuportan mo ang mga pangarap ko. Sisirain mo ba ito ngayon? Nanahimik si Ling Xuang. Nanginginig ang kanyang kamay na nakahawak sa operasyon. Tama ka. Hindi maaaring suwayin ang hiling ni Papa. Itinabi niya ang operasyon at nakahinga ako ng maluwag. Napasandal ako sa pader. Ngunit, biglang nagbago ang kanyang tono. Hindi ka papatayin. Pero hindi ka makakataka sa parusa. Kailangan mong pagbayaran ang iyong pagsuway. Lumingon si Ling Xuang. Sabi niya sa researcher, kunin mo ang pagkalimot. Pagkalimot, nakaramdam ako ng matinding pagkabahala. Hindi nagtagal, bumalik ang researcher na may dalang metal na maleta. Binuksan niya ang maleta. Sa loob ay isang set ng instrumentong parang helmet. Ano ito? Tanong ko nang may takot. Isang bagay na makakatulong sa iyo na makalimutan ang iyong mga problema. Hinaplos ni Ling Xuang ang malamig na instrumento, nagliliyab ang mga mata. Ali, palagi kong gustong tumakas dahil masyado mong naaalala ang mga bagay sa labas. Naaalala mo ang babaeng nagngangalang Suyue, naaalala mo ang mga walang kwentang palakpakan at bulaklak. Kapag inalis na natin ang mga hindi kailangang alaala. Ako at ang piano na lang ang matitira sa mundo mo. Gusto niyang burahin ang mga alaala ko. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ling Xuang, isa kang baliw. Nagpumiglas ako pero mahigpit akong hinawakan ng dalawang malalaking security guard. Hindi ako baliw. Masyado lang kitang mahal. Kinuha ni Ling Xuang ang helmet. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Huwag kang matakot, Ali. Sandali na lang ito.
Kalimutan mo ang lahat. Maaari tayong magsimula ulit. Dahan-dahang ikinabit ang malamig na instrumento sa ulo ko. Tinitigan ko si Ling Xuang sa malapitan. Maganda ngunit baluktot ang mukha. Unti-unting bumagsak ang aking malay sa matinding kuryente. Parang nagkaroon ako ng mahaba at napakahabang panaginip. Sa panaginip ko ay may magulong tanawin at nakasisilaw na spotlight. At isang malabo, lumuluhang mukha ng babae. Ali. Sino ang tumatawag sa akin? Bigla akong napamulat. Nakita ko ang nag-aalalang mukha ng aking ate na si Ling Xuang. Gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Marahan niyang hinawakan at sinuri ang aking noo. Bahagyang naguguluhan akong tumingin sa kanya. Anong nangyari sa akin? Parang nagkaroon ako ng bangungot. Nilalagnat ka. 2 araw kang tulog. Tinulungan niya akong umupo. Inilapit niya ang isang baso ng maligamam na tubig sa aking labi. Wala na, uminom ka ng tubig. Sumunod ako at uminom ng ilang lagok ng tubig. Tumingin ako sa paligid. Ito ang aking silid. Puting-puting dingding, puting-puting piano. Ang lahat ay pamilyar. Pero bakit may pakiramdam ako ng kawalan sa aking puso, na para bang may nakalimutan ako? May napakahalagang bagay. Ate, dito na ba tayo nakatira noon? Hindi ko mapigilang magtanong. May bahid ng pagkabahala sa mga mata ni Ling Xuang, ngunit agad itong napalitan ng mapagmahal ng ngiti. Sira, syempre. Ito ang ating tahanan. Hinaplos niya ang aking buhok tulad noong bata pa ako. Hindi maganda ang iyong pakiramdam kamakailan, medyo magulo ang iyong memorya. Sabi ng doktor, magpahinga ka lang sandali at okay na. Talaga ba? Yumuko ako, tinitingnan ang aking kanang kamay na balot ng benda. Ano ang nangyari sa aking kamay? Hindi mo ba naalala? Bumuntong hininga si Ling Xuang, may ekspresyon ng pag-aalala sa kanyang mukha. Noong nakaraang mga araw, masyado kang nagpakahumaling sa pagtugtog ng piano. Nasaktan ka ng hindi sinasadya. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kailangan mong magpahinga? Nasaktan sa pagtugtog ng piano. Sinubukan kong alalahanin, ngunit blangko ang aking isipan. Gumamit ng pambura para sa pilitang burahin ang alaala ko. Okay, huwag ka nang mag-isip ng labis. Inihiga ako ni Ling Xuang pabalik sa kama. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga. Kapag gumaling ang iyong kamay, tumugtog ka ulit ng piano para sa akin. Maingat niyang ikinumot sa akin ang kumot, nakaupo sa gilid ng kama, tulad ng isang pinakamaalaga at mapagmahal na kapatid na babae. Ngunit habang tinitignan ko siya, may sumisigaw sa kaibuturan ng aking puso. May mali, may isang bagay. Mayroong isang bagay na talagang mali. Sa mga sumunod na araw, masasabi kong napakaalaga sa akin ni Ling Xuang. Siya mismo ang naghahanda ng aking 3 pagkain sa isang araw, nakikipag-usap at nagpapagaan ng aking kalooban. Binabasa niya sa akin bago matulog araw-araw. Ang paborito kong koleksyon ng mga tula. Ang lahat ay napakaganda tulad ng isang panaginip. Ngunit ang tinig na iyon ay patuloy na umiikot sa aking puso. Nagsimula akong magmasid ng palihim. Napansin ko na sa bahay na ito, bukod sa akin at sa aking ate. Marami ring mga taong nakasuot ng puting lab gown. Ang paraan ng kanilang pagtingin sa akin ay laging may paggalang at awa. At ang pinto ng aking silid ay hindi mabubuksan mula sa loob. Ito ba talaga ang aking tahanan? Ang aking alaala ay parang isang kalendaryo na napunit sa kalahati. Mga piraso na lamang ang natira. Isang gabi na naginip ulit ako. Sa panaginip, lumitaw ulit ang babaeng umiiyak. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang kanyang mukha. Ang pangalang Suyu ay biglang nagbukas ng magulong alaala ko. Naalala ko, regalo sa engagement, pribadong eroplano, malamig na laboratorio, tusok ng karayom sa pulso, at ang malamig na salita ni Ling Xuang. Basta alisin ang mga hindi kailangang alaala sa mundo mo. Ako at ang piano na lang ang matitira. Bigla akong bumangon sa kama, pawis na pawis. Ang lahat ng paglalambing at kagandahan ay ilusyon lamang. Hindi sinira ni Ling Xuang ang kamay ko. Ngunit sinira niya ang aking alaala, ang aking nakaraan, sa mas malupit na paraan. Ang pag-iral ko bilang isang malayang individual. Gagawin niya akong isang puppet na pag-aari lamang niya. Nilamon ako ng galit at takot. Tumakbo ako pababa ng kama, galit na pinaghahampas. Ang nakasarang pinto. Buksan mo, Ling Xuang! Buksan mo ang pinto! Mabilis na naagaw ng aking pagwawala ang atensyon ni Ling Xuang. Binuksan niya ang pinto. Tinitigan niya ako na tila nasisiraan ng ulo, nakakunot ang noo. Ali, anong ginagawa mo? Naalala ko, namumula ang aking mga mata, tinitigan ko siya ng masama. Anong ginawa mo sa akin? Nasaan ang alaala ko? Ibalik mo ang alaala ko. Biglang lumamig ang mukha ni Ling Xuang. Mukhang masyadong maliit ang dosis ng pagkalimot. Halimaw ka, sumugod ako. Pinigilan ako ng mga security personnel. Itinumba sa lupa. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Nagpumiglas ako. Ngunit walang nangyari. Lumapit sa akin si Ling Xuang, lumuhod. Pinunasan ng pawis at luha sa aking mukha gamit ang tissue. Ali, bakit hindi mo maintindihan? Ang mga alaala na iyon ay magdudulot lamang sa iyo ng sakit.
Mas mabuting kalimutan mo para sa'yo, para sa ating lahat. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nagdulot ito sa akin ng panginginig. Ayoko, nag-iisip ako. Kahit masakit, buhay ko pa rin yon. Wala kang karapatang agawin ito. Karapatan? Tumawa si Ling Xuang. Ang kanyang tawa ay puno ng paghamak at awa. Sa islang ito, ako ang karapatan. Tumayo siya at inutusan ang mga security personnel. Dalhin siya sa treatment room. Dagdagan ang dosis. Umaalinggaw ang aking desperadong sigaw. Sa malamig na pasilyo, nang muling ilapat ang malamig na helmet sa aking ulo. Dahil sa matinding takot at galit, nagkaroon ako ng matinding reaksyon. Nagsimula akong manginig ng husto. Bumubula ang bibig ko, tumaas ng husto ang tibok ng puso at presyon ng dugo. Lahat ng vital signs ay nagpakita ng mapanganib na senyales. Anong nangyayari? Nakitaan ng pagkabahala ang mukha ni Ling Xuang. Ling, kung ipagpapatuloy ang programa sa paglimot sa kanyang utak, maaari siyang maging isang halaman. Isang researcher ang nag-ulat. Tumingin si Ling Xuang sa mga instrumento. Patuloy na naglalabas ng alarma ang datos ng vital signs, at tumingin sa akin na labis na nahihirapan. Nakitaan ng pag-aalinlangan ang kanyang mukha. Sa huli, naggangalit siya ng mga ngipin at itinigil ang programa. Inilayo ako mula sa bingit ng kamatayan. Ngunit mula ng araw na yon, nagsimula akong manahimik, hindi kumakain, hindi umiinom. Parang isang walang buhay na estatwa. Buong araw at gabi akong nakaupo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa walang katapusang dagat sa labas. Ginamit ko ang pinakapositibong paraan para sa aking paglaban. Sinubukan ni Ling Xuang ang lahat ng paraan. Inihanda niya ang paborito kong pagkain, binasa niya ang paborito kong libro. Ngunit kahit anong gawin niya, wala akong reaksyon. Ali, ano ba talaga ang gusto mo? Pagkatapos ng isang linggo, naubos na ang pasensya ni Ling Xuang at sumabog sa harap ko. Dahan-dahan akong lumingon. Tinitigan siya gamit ang walang buhay na mga mata. Maliban kung patayin mo ako. Nanginginig ng husto ang katawan ni Ling Xuang. Anong sinasabi mo? O palayain mo ako? Impossible. Tinanggihan niya nang hindi nag-iisip. Hindi na kita papayagang umalis muli. Kung gayon, patayin mo ako. Kalmado kong inulit. Napunta kami sa isang pagtatalo. Hindi na naglakas loob si Ling Xuang na gamitin sa akin ang programa sa paglimot. Dahil natatakot siyang tuluyan akong maging halaman o baliw. Hindi rin siya naglakas loob na gumamit ng dahas sa akin. Dahil ginamit ko ang pagkakagutom para pagbantaan siya. At ang patayin ako ay higit na imposibleng. Piliin niya. Isang araw, nang pinoproseso ni Ling Xuang ang isang ulat tungkol sa pagpunta sa vault, naging sobrang pangit ang kanyang mukha. Kahit malayo ako, mabilis kong nahuli ang ilang mga keyword. Wala sa kontrol, impeksyon, mataas na pagkahawa. Sinasabi sa akin ng kutob ko na may nangyari at malaking bagay ito. Tulad ng inaasahan, mula ng araw na iyon, naging sobrang tensyonado ang lahat ng atmosfera. Ang mga researcher na nakasuot ng protective suit, nagmamadaling naglalakad. Ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ay naging mas matindi. Paminsan-minsan, naririnig ko ang malayo, pinipigilang, masakit na ubo. Lalo pang naging abala si Ling Xuang. Pababa ng pababa ang oras na ginugugol niya sa aking silid, at lalo pang nagiging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Dumating na marahil ang pagkakataon ko. Isang araw, isang batang researcher na nagdadala sa akin ng pagkain. Nang ibaba niya ang tray ng pagkain, bigla siyang umubo ng malakas. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Ngunit may isang patak ng dugo ang tumalsik sa puting-puting mantel. Nakakasilaw ang matingkad na pula. Nataranta siyang sumulyap, mabilis na pinunasan ang mansa ng dugo gamit ang tissue, at pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng silid. Tinitigan ko ang matigas na pulang mansa sa mantel. Tumitibok ng mabilis ang puso ko nang hindi ko mapigilan. Virus. Isang virus ang nawala ng kontrol sa Regional Gene Bank. Ang virus na ito ay nagsimula ng kumalat sa loob ng medical staff. Kailangan kong mahawa sa virus na ito. Sa ganitong paraan lamang, ako makakataka sa kontrol ni Ling Xuang. Kung magkakasakit ako, magkakasakit ng husto na tanging ang mundo sa labas. Ang makapagliligtas sa akin, papayag kaya siyang palayain ako para iligtas ang buhay ko. Kahit hindi niya ako palayain, mas gugustuhin ko pang magkasakit ng malubha at mamatay. Lihim pa rin akong dumidikit sa mga bagay na nahawakan nila kapag hindi sila nakatingin. Sa wakas, pagkatapos ng isang linggo, nagpakita na ang mga sintomas na inaasam ko. Nagsimula akong magkaroon ng lagnat, ubo, at hirap sa paghinga. Nang umubo ako ng unang patak ng dugo, alam kong nanalo ako sa sugal. Nataranta si Ling Xuang nang makita niya akong umuubo ng dugo. Tumakbo siya at niyakap ako. Ali, anong nangyari sa'yo? Ate, nanghihina akong tumingin sa kanya. Mukhang nagkakasakit ako. Ang medical resources ng medical staff ay pinakilos lahat. Inilipat ako sa pinakamataas na antas ng isolation ward. Iba't ibang advanced na instrumento ang nakakabit sa akin, na palaging minomonitor ang aking vital signs. Nagbabantay si Ling Xuang sa labas ng isolation ward,
nakatingin sa akin sa pamamagitan ng glass window, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng labis na hina at kawalan ng kakayahan sa harap ko. Kamusta na? Nasuri na ba ng virologist? Sinigawan niya ang isang grupo ng mga nangungunang virologist at doktor. Pinapakain ko kayo sa loob ng maraming taon, hindi para maging walang magawa kayo dito. Nanginginig na sumagot ang isang matandang eksperto. Ling, ito ay isang ganap na bagong recombinant virus. Tinatawag namin itong atrophy. Napakaikli ng incubation period nito. Napakalakas ng pagkahawa nito at higit sa lahat, uunahin nitong atakihin ang immune system ng katawan. Sa kasalukuyan ay wala pa kaming nakikitang anumang mabisang paraan ng paggamot. Walang silbi, sinipa ni Ling Shuang ang istante ng mga kagamitan sa kanyang tabi. Kung hindi niyo mahanap, patuloy kayong maghanap sa loob ng 24 oras. Kung wala pa rin kayong maipakita na paraan, ay lahat kayo isasama sa paglilibing sa aking kapatid. Gayunpaman, ang aking kalagayan ay mabilis na lumalala. Ang aking temperatura ay hindi bumababa, ang aking baga ay nagkaroon ng malubhang fibrosis, at lalong humihirap ang paghinga. Kahit na nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng paghina ng organ, alam ko, konti na lang ang aking oras. Ngunit hindi ako natatakot, ang kamatayan para sa akin ay maaaring maging isang paglaya. Noong gabing iyon, hinawakan niya ang aking malamig na kamay. Ang kanyang boses ay garalgal. Bakit mo ito ginawa? Sinadya mong mahawa, hindi ba? Hindi ako tumanggi, tahimik ko lang siyang tiningnan. Bakit? Tumulo ang luha ni Ling Shuang, gusto mo na ba akong iwan? Kahit na gamitin mo pa ang iyong buhay para takutin ako. Nahirapan akong magbitiw ng isang salita. Natigilan si Ling Shuang, yumuko siya sa tabi ng aking kama at umiyak. Paumanhin, Ali, paumanhin, nagkamali ang ate. Hindi kita dapat ikinulong, hindi ko dapat binura ang iyong mga alaala, ako lang. Natatakot lang ako, natatakot akong mawala ka. Simula nang mawala si nanay at tatay. Sa mundong ito, akala ko basta protektahan kita at ilayo sa lahat ng panganib. Ay magkasama na tayo magpakailanman. Ngunit nagkamali ako, ginawa kitang isang ibong nakakulong. At ako mismo ang pumutol sa iyong mga pakpak. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko, ang labis na hina ni Ling Shuang. Sa likod pala ng kanyang matigas at malamig na panlabas, ay mayroon ding pusong sugatan at takot sa kalungkutan. Anong silbi ng sabihin mo ito ngayon? Hinihinal kong sabi. Nahihirapan akong magsalita. Umangat ang ulo ni Ling Shuang, nagninas muli sa kanyang mga mata. Ang nakakabaliw na liwanag. Hindi, may silbi pa, tiyak na may paraan pa. Tumayo siya, mayroon pang isang lugar sa mundo na maaaring makapagligtas sa iyo. Ang lugar na binanggit ni Ling Shuang ay isang institusyong pananaliksik sa biyolohiya. Iyon ay matalik na kaibigan ng aming mga magulang noong nabubuhay pa sila. Isang kilalang propesor sa larangan ng genetic engineering ang nagtatag nito at ito rin ang mundo. Ang tanging lugar na posibleng makabuo ng lunas sa virus ng pagkamatay sa maikling panahon. Ngunit ang pagpunta doon ay nangangahulugan na dapat kong lisanin ang islang ito, iwanan ang kanyang medical hall at lumayo kay Ling Shuang. Tinitigan ako ni Ling Shuang na may komplikadong ekspresyon at nagpakita ng panghihinayang, pagpupumiglas at paghihirap. Ihahatid kita. Ngunit kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Anong kondisyon? Kapag gumaling ka na, kailangan mong bumalik sa akin. Tinitigan ko siya. Akala ni Ling Shuang ay nag-aalangan ako. At sabik na sinabi, Ali, ipinapangako ko, pagbalik mo. Hindi na ako magiging katulad ng dati sa'yo. Bibigyan kita ng kalayaan. Maaari kang magpunta kahit saan upang magbigay ng konsyerto. Hindi kita pipigilan basta't hindi ka na lumayo sa akin. Bumaba na sa alabok ang kanyang postura. Dahan-dahan kong ipinikit ang aking mga mata at tumango, ngunit alam ko na ito ay isang taktika lamang niya upang antalahin ang oras. Paano posibleng talagang bumitaw ang isang taong katulad ni Ling Shuang na may labis na pagkontrol? Ngunit wala rin akong ibang pagpipilian. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong mabuhay. Upang mailantad balang araw ang lahat ng kanyang kasamaan at ang lahat ng kasamaan sa islang ito. Kinabukasan, naghanda si Ling Shuang ng isang eroplano na may kumpletong kagamitan para sa medical at pang-emerhensyang paggamot. Lumapag ito sa helipad ng medical team. Inilagay ako sa isang sterile chamber at isinakay sa eroplano. Si Ling Shuang ay nakasuot ng proteksyon na damit at personal na sinamahan ako. Sa sandaling lumipad ang eroplano, tumingin ako sa bintana at tinitigan ang puting, parang kuta na gusali. Palayo ito ng palayo sa akin at tuluyang naglaho sa pagitan ng dagat at langit. Wala akong anumang kagalakan sa aking puso. Tanging kabigatan lamang. Paalam, aking kulungan. Mahaba at masakit ang proseso ng paggamot, ngunit sa pagsisikap ng nangungunang medical team, tunay ngang nangyari ang isang himala. Nagbago si Suyu. Itinago niya ang kanyang pagiging dominante at pagiging mapilit at naging malambing at mapagmahal sa akin. Natutunan pa niyang ipagluto ako ng sabaw.
Minsan, kapag nakikita ko siya sa ilalim ng papalubog na araw, na binabalatan ako ng mansanas, nagkakaroon ako ng ilusyon na parang tayo pa rin ang magkapatid na nagmamahalan. Ngunit alam ko sa aking puso na lahat ng ito ay ilusyon. Sa unang araw ng buwan, sinabi sa akin ni Ling Xuang, Ali, umuwi na tayo. Tinitigan ko siya. Mahinahon kong sinabi, ate, gusto ko munang bumalik sa bansa para bumisita. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ling Xuang. Bumalik sa bansa. Para saan? Wala na tayong kamag-anak doon. Gusto kong bisitahin ang puntod ni Papa at Mama. Nakahanap ako ng isang Gusto kong magsimulang muling tumugtog ng piano. Matagal na natahimik si Ling Xuang. Sa huli, pumayag din siya. Sige, sasamahan kita. Babalik tayo sa lungsod na yon pagkatapos ng maraming taon. Ang lahat ay pamilyar ngunit kakaiba. Mabilis na binuo muli ni Ling Xuang ang isang nangungunang pangkat pang-ekonomiya para sa akin. Para sa aking pagganap sa paglilibot. Ang aking unang konsyerto ng pagganap ay nakamit ang walang kaparis na tabumpay. Nakaupo si Ling Xuang sa madla sa unang hanay. Namamasa ang kanyang mga mata. Mayabang at nahuhumaling ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, halos maniwala ako na maaari talaga tayong magsimula muli. Ngunit napansin ko na puno ng kanyang mga espiya ang aking paligid. Ang aking driver, katulong, ahente, nagtatrabaho sila para sa akin sa ibabaw, ngunit sa katotohanan, 24 oras silang binabantayan ang bawat galaw ko at regular na nag-uulat sa kanya. Wala akong cellphone, walang computer. Hindi ko ma-access ang anumang tool na maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ang tinatawag na kalayaan ay mula lamang sa isang liblib na isla sa dagat hanggang sa isang mas malaking kulungan sa lungsod. Muli lumubog ang aking puso sa malamig na kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi ako nagpakita ng anumang abnormalidad. Patuloy pa rin akong nagsasanay araw-araw. Naghanda para sa paglilibot at may banayad ng ngiti kay Ling Xuang. Ang huling istasyon ng aking pandaigdigang paglilibot. Bago magsimula ang konsyerto, sa dahilan na kailangan ko ng ganap na katahimikan bago ang pagtatanghal, kasama si Ling Xuang at ang lahat, ay pinalabas ko sa aking pribadong silid pahingahan. Ito ang tanging ganap na akin na naipaglaban ko sa mga nakaraang buwan. 10 minuto, mabilis kong binuksan ang miniature communicator na nakatago sa interlayer ng upuan ng piano. Ito ay ang pinuno ng research institution na iyon, ang kaibigan ng aking mga magulang bago sila namatay, si Professor Elmo, na palihim na ibinigay sa akin nang ako ay pinalabas sa ospital. Matagal na niyang napansin ang abnormalidad ni Ling Xuang at naghinala rin sa pagkakaroon ng ibang pinagmulan ng enerhiya. Sa nakalipas na ilang buwan, sinamantala ko ang hugis tabak ng paglilibot upang lihim na ilipat ang lahat ng katibayan na alam ko tungkol sa ibang pinagmulan ng enerhiya. Sa pamamagitan ng communicator na ito, ngayon na ang araw ng pag-aresto. Pinindot ko ang buton sa communicator para ipadala ang aking lokasyon. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, mahinahon kong inayos ang aking damit, binuksan ang pinto at lumabas. Naghihintay si Ling Xuang sa pinto. Kusang loob niyang gustong lumapit para ayusin ang aking kurbata. Umatras ako ng isang hakbang. Umiiwas sa kanyang kamay. Nakita ko ang bahagyang sakit sa kanyang mukha. Ali, tinitigan ko siya. Tapos na. Natigilan siya, tila hindi maintindihan ang ibig kong sabihin. Anong tapos na? Ikaw at ako, pati na ang laboratorio mo, tapos na. Naalala ko ang tunog ng sirena ng pulis. Sa wakas, naintindihan ni Ling Xuang ang nangyayari. Hindi makapaniwalang nakatingin sa akin, ikaw. Ikaw ang may gawa nito. Tumango ako. Bakit? Puno ng sakit ang kanyang mga mata dahil sa pagtataksil. Binigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Kalayaan, karera, karangalan. Bakit mo pa ako kailangan ipagkanulo? Hindi ito ang gusto ko. Ang gusto ko ay buhay na walang kasalanan. Walang kasinungalingan. Walang buhay na nangangailangan ng pagtubos. At hindi mo yon kayang ibigay sa akin. Dumating ang mga ahente ng Interpol. Ang mga bodyguards ni Ling Xuang ay walang laban. Na Ling Xuang, inaaresto ka namin sa mga kasong may kinalaman sa krimen, laban sa sangkatauhan, iligal na pagkulong, sadyang pananakit at iba pang mga kaso. Hindi ko pa man nakikita ang mga pulis, ang kanyang mga mata ay mula pa kanina. Nakatuon na sa akin, puno ng puot at pagkabigo, at bahagyang pagkasira ng lahat. Bigla siyang tumawa ng may paghihirap at kawalan ng pag-asa. Tapos na, hindi, Ali. Hanggat ako'y buhay, hindi tayo matatapos. Mula sa kanyang dibdib, kumuha siya ng isang baril na kulay pilak, itinutok sa aking kanang kamay. Kung gusto mong tumakas, sisirain kita. Bago pa man niya kalabitin ang gatilyo, isang bala ang tumama sa kanyang pulso. Bumagsak ang baril. Hawak ni Ling Xuang ang kanyang dumudugong pulso. Ako, bilang susi sa kasong ito, ay itinulak din sa gitna ng bagyo ng publisidad. Matapos humupa ang lahat, binuwag ko ang aking financial team. Nag-anunsyo ng indefinite hiatus sa entertainment industry. Ipinagbili ko ang aking mga ari-arian at mga mamahaling sasakyan, ibinigay ko ang lahat ng pera sa mga charity.
Nagtira lamang ng sapat na pera para sa aking buhay. Bumalik ako sa farm kung saan kami lumaki. Walang iba. Kaya't kailangan kong ipasa ang mga bagay na ito sa iyo. Kailangan kong ipasa ang mga bagay na ito. Ipapasa ko sa sarili ko ang mga bagay na ito. Ipapasa ko sa sarili ko ang mga bagay na ito. Ipapasa ko sa sarili ko ang mga bagay na ito. Ipapasa ko sa sarili ko ang mga bagay na ito. Umalis ako sa mundo ng pag-arte, ipinagbili ang aking bahay at mga mamahaling sasakyan, at ipinagkaloob ang lahat ng pera sa mga kawanggawa. Nag-iwan lamang ako ng sapat na pera para sa aking ikabubuhay. Bumalik ako sa lungsod kung saan kami lumaki. Hindi na ako nagdaos ng mga konsyerto, at bihira na rin akong tumugtog ng mga komplikado at magagarbong piyesa. Paminsan-minsan, sa maaraw na hapon, tinutugtugan ko ang aking sarili ng isang simpleng, tahimik na batch. Sa tuwing ako'y tumutugtog, naaalala ko si Ling Shuang, naaalala ko ang kanyang nakakasakal na pagmamahal. Ang nakakasakal na kulungan, naaalala ko rin ang kanyang huling sumpa. Nagtagumpay siya. Ako nga ay nabubuhay magpakailanman sa kanyang anino, nag-iwan ng bakas ng kalayaan. Ipinakita ko ang isang nakagiginhawang ngiti. Magandang gabi.